po ganyan yung asawa ko? Bakit hindi siya nagre-respond pag kinakausap namin siya? Unfortunately, dahil sa stroke ng pasyente, the area of his brain that is responsible for the language production are affected, resulting in a broadcast or expressive aphasia. Aphasia? Ano yun, Dok? Well, it's a complication resulting from his stroke. Your father may struggle to find the right words to speak in short phrases or sentences and have difficulty with grammar. However, his comprehension of language may remain relatively intact. Pero makaka-recover pa naman po siya, di ba? Babalik pa siya sa dati? Well, kung mag-undergo siya ng speech therapy and rehabilitation, may posibilidad na mag-regain ng pasyente ang language function at mag-improve ang communication skills niya. Thank you, Doc. Thank you. Ayusin ko na lang ang schedule niya. Dad, narinig mo yun. It's not totally hopeless. Okay, so huwag kang susuko. You will get through this, okay? I promise. Go. Kumusta pakiramdam mo? Well, I still feel like hell, Bonnie. Hindi pa rin ako makakilos eh. Hindi ko pa rin maigalaw yung mga paa ko eh. Sa ngayon, we are still waiting for the tests para malaman yung extent ng injury ko. Natatakot ako, Bonnie. Paano pag negative pala yung result ng test ko? Paano pag sabihin ng doctor na malala pala yung kondisyon ko tapos hindi na talaga ako makalakad? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Bonnie. Ira, just be positive, okay? You are a strong woman. Kaya mo lampasan yan. Thank you for being here, Bonnie, ha? Alam mo, sobrang saya ko dahil sa wakas na-realize mo na rin na tayo talaga yung dapat para sa isa't isa. Ira, don't get me wrong. Nag-aalala ako sa'yo, pero bilang kaibigan. Oh, wait. I don't get it. You brought me flowers. Hinawakan mo pa yung mga kamay ko tapos sasabihin mo sa akin na wala lang lahat ng to? Nandito ako to make you feel better. Kasi alam kong may pinagdadaanan ka. Pero, huwag mo sanang bigyan ng ibang kahulugan yun, Ira. Pues hindi ko kailangan ng awa mo! Alam mo, lumayas ka na. Bumalik ka na kay Letwell. Siya naman yung importante sa'yo, di ba? Umalis ka na, Bonnie! Dahil ayaw na kitang makita! Umalis ka na! We're very sorry about what happened to you, Lilat. Mabuti na lang at di ka napuruhan. I really feel guilty. Kasi kung meron sana kaming mas nagawang tulong sa'yo, hindi aabot sa ganito. Hindi na po sisihin yung sarili niyo, Ka Lorena. Wala naman po kayong kasalanan eh. Kami na rin ang sasagot ng mga medical bills mo. Kung may iba ka pang kailangan, sabi ka lang. That's the least we can do for you. Salamat po, Sir Lee. What's the matter with you, Lilet? Is something wrong? Is something else bothering you? Na-aksidente po kasi si Ira. Ina-accuse niya po ako na sinadya ko siyang ihulog sa hagdan para saktan. Pero hindi naman po yung totoong nangyari. I'm sure nagsisinungaling yung si Attorney Ira. Manang-mana sa nanay niya. You know, no matter how much you defend yourself, hindi ka paniniwalaan
ni Meredith. Siyempre, ang mas kakampihan niya yung anak niya. I'm sorry na naging personal ang galit ko sa'yo dahil kay Era. Alam mo naman na anak ko siya. And in an ideal world, kung wala kayong issue ni Era, maganda sana kung naging close kayo. I never intended to treat you badly. And I hope you find it in your heart to forgive me. Hindi naman po. Hindi naman po siguro magiging sarado yung isip ni Attorney Mayor. Nagkaayos na po kami. Nung nakidnap po kami. Wala na po kaming samaan ng loob. Kaya umaasa po ako na papakinggan ako ni Attorney Mayor at hindi niya ako i-judge basta-basta. Natanggap ko na ang resulta ng MRI at CT scan. Maswerte ang pasyente dahil hindi ganun kagrabe ang injury ng spinal cord niya. However, several nerves were stretched and bruised dahil sa tindi ng impact ng pagkahulog niya sa hagdan. That explains the weakness and decreased sensation in her legs. So how do we proceed? May kailangan ba akong inumin na gamot? Kailangan ko na ba mag-surgery? Ano na, hindi na tayo pwede makasaya ng oras. Dapat gawin na natin ngayon. Fortunately, hindi na kailangan ng surgical intervention. The nerves will heal in time. Just as a precaution, bibigyan ka namin ng corticosteroid shots to reduce inflammation, improve your blood flow, and recover nerve function. Doc, kailan po makakalakad ang anak ko? I'm afraid I cannot give you a conclusive answer to that yet. Her recovery time depends sa magiging reaction ng pasyente doon sa mga treatments na ibibigay sa kanya. You heard the doctor, anak, di ba? Sabi niya, i-endorse niya daw tayo dun sa colleague niya sa Montecillo Abad. Specialista yun dun sa mga cases kagaya mo. Once nakita nila yung resulta, then ililipat na tayo ng ospital. Don't lose hope, anak. Hindi naman magtatagal ang paralysis mo. Makakalakad ka rin ulit once nag-heal ang nerves mo. But what if they're wrong, Matty? What if kahit lumipat pa ako ng hospital, hindi na talaga ako makalakad? What if forever na akong ganito? It's so unfair, Matty! I'm just 26 years old. But my life, my career, it's all gone! Huwag ka magsalita ng ganyan. Makakalakad ka rin. It will just take some time. You just follow the treatment. And your motor functions will come back. It just takes a little time and patience, anak. Well, that's easy for you to say. Eh, hindi naman ikaw yung hindi makalakad eh. Alam mo, kasalanan to ni Lilith eh. Dahil dyan sa walang yang apple of the eye mo, hindi na ako makalakad! Ano, Mami? Masaya ka na? Ha? Ha? Masaya ka na? Proud ka pa rin ba sa babaeng yun, ha?